Yon! So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong bagong statement ni dating Vice President Leni Robredo tungkol nga po kay PBBM. And then, pag-usapan din natin itong mga kasama nating mga loyalista na galit po kay Laila de Lima. Well, ako mga kababayan, no, ako nainis po ko kay Laila de Lima dahil nga po sa ginawa niya nga po doon sa hearing sa Justice Committee na gusto niyang ipagpatuloy yung impeachment ni PBBM. Pero, sige, mamaya pag-usapan natin yan. No? So, kay Lenny muna tayo. So ngayon, ito yung bagong statement nga po ni Lenny. Di ba? Sabi ni Mama Lenny. Sabi niya, Lenny Robredo, umaasang magtagumpay si Marcos Jr. Gusto ko magtagumpay siya dahil ang tagumpay niya ay tagumpay ng bansa. Sabi ni Lenny yan. Oh, well, ito mga ka-streetwise, no, alam naman natin na nung election 2022, kami pong mga vlogger, marami po talagang nabanggit na hindi maganda kay Lenny. Admitted talaga yun. Kasi election yun natural yun And then, nung pagkatapos ng election, meron din pong ginawa yan si Lenny na pumunta pa sa abroad, na pumunta sa mga universities. At doon niya pa naglalaban, yung gusto niya paglaban na yung si Marcos daw po marami daw namatay ng martial law, meron daw pong disinformation sa Pilipinas. Tapos ng election na so, ibig sabihin nito, medyo matagal naka-move on si Lenny. Matagal siya naka-move on. Siguro mga 3 buwan bago siya naka-move on. Then eventually, ito na nga siya. No? Sumusupporta na siya kay PBBM. Eventually, apparently, di ba? So, ito yung statement niya, no? May video tayo dito Tingnan niyo to. Yan, sige. To the country, lalo na sa politika. And even if I lost, it's sad what's happening to the country, lalo na sa politika. And even if I lost, talagang, in all honesty, I wish the president well. From the moment that I accepted the defeat, talagang, I want him to succeed. Because, his... Diba, from the moment she accepted the defeat, so medyo matagal po yon, mga 3 buwan po ata after the elections. So pagkatapos niya pumunta sa mga universities, di ba, matapos niya binuo yung Angat Buhay, di ba, sabi niya, siguro kailangan nang move on dito. So ganun dapat, di ba? Well, ang importante dito mga streetwise, move on. Hindi po katulad ng mga putang inang mga Duterte po na yan. Pagkatapos sila naging presidente, pagkatapos sila hawakan ng Pilipinas, hindi po nag-move on. Lalo na yung matandang Duterte ang gusto niya, siya pa rin yung nasusunod. Kita nyo mga kababayan, di ba? Siguro mga September 2022 yun. Nagbuo ng isang team para pabagsakin si PBBM. Alam ko yan Subutin na nga lang, hindi nagtagumpay. Di ba? At least si Lenny, nag-move on. Si Digong, putang na hindi. Ayun lang yan. Pero, sige, continue pa natin. Success will be the success of the country naman So ako, nalulungkot ako na nangyayari ito. Nalulungkot ako na it has come to this point. Parang it gives you a sense of kind of helplessness. Saan na ba tayo patutungo? Alam mo, Madam Lenny, kung sakali man na ikaw yung nanalo bilang presidente, ganun din po yung gagawin ni Digong sa inyo. Di ba? Bababuyin din po kayo niyan. Tandaan ninyo nung si Lenny po naging vice president at naging critic siya ni Digong, ang daming kababuyan po ang ginawa po ng mga leaders kay Lenny. Di ba? Sinira yung pamilya. Di ba? Gustong sirain yung pamilya. Di ba? Meron silang chismis na shota daw siya ni Bolet. Puta, hindi naman pala totoo, di ba? Tapos, si Lenny daw po buntis, nagpalaglag sa Amerika. Di ba? Ang dami nilang kababuyan na ginawa kay Lenny. Well, ngayon, mas appreciated niya si Lenny. Kasi nga po, kung kukumpara natin kay Sarah, puta, at si Lenny at least may experience na naging abogada. Si Sarah po, wala. Boba pa. Pero at the same time, dahil nasa lokal na ako, parating at the back of my mind, iniisip ko, paghuhusayan ko na lang dito.
Parang to demonstrate to people what is possible. Kasi I have always believed naman that strength is in the local governments. Okay na yan, okay na yan. So at least, no, ang sinabi nga po ni Lenny dito, ang tagumpay ng Presidente Bongbong Marcos, tagumpay din po ng Pilipinas. Well, totoo naman talaga yon. Pero kung kukumpara po natin sa mga bobong mga DDS, wala silang ganyang klaseng mentality. Sa kanila, siraan nila ang Presidente para lang mapatunayan na tama sila. Ganyan yung mga DDS na yan eh. Di ba alam naman po natin na mali ang pinaglalaban ng mga Duterte follower. Pero wala silang pakialam sa Pilipinas. Di ba sisiraan nila ang Presidente kahit ang kapalit nga nito masira ang ekonomiya. Yun yung ginawa ni putang ni Mike Defensor. Di ba? ASEAN Summit mismo Nag-rally ng ASEAN Summit sa Cebu. Gusto magpapansin sa mga ASEAN leader. Ang gusto nung gawin nun ni Mike Defensor tsaka ng mga bobong mga DDS, sirain ang Pilipinas sa mata ng foreign countries, di ba? So ngayon mga kababayan, well, alam naman natin na ako medyo napadito ako sa mga dilawan kasi alam naman po natin na merong tatlong faction yan. May tatlong faction yan. Merong Makarisa, merong Makabam, at merong Makaleni. Di ba? Pero ang kailangan talaga niya ng mga dilawan, kailangan nila mag-unify talaga. Kung sino magpapa-unify sa kanila, ako naniniwala ko si Lenny yun. Okay. So ngayon, ito ang point ngayon natin. Kasi mga kababayan, marami pong mga loyalista ngayon ang galit na galit kay De Lima. Kasi hindi kasi connected to baka sabihin niyo tumalon ako ng topic. Kasi tinan niyo to Meron kasing meron kasing kagaguhang ginawa si De Lima kasi. Tsaka si Chel Joke, Yan. Alam naman po natin na meron pong nagtutulak ng unit team. 'Di ba sa 2028. Pero itong unit team po na to unit team ng mga Reds at saka ng mga Pink. Mga PBBM supporter, mga loyalista at saka mga dilawan o mga kakampink. Yan. So ngayon, medyo marami na pong open po sa ganyang klaseng posibilidad. Marami nang open. Open ako dyan Yun, at syempre, ang iniisip nila, sino bang pwedeng ipatakbuhin na pwede pong kumalaban kay Sara kung hindi nga mananalo si Sara. Alam niyo mga kababayan, marami po kasi nagsasabi sa akin. At sa comment section, Merta Cairo, huwag ka masyadong matakot kay Sara kasi hindi naman nanalo yan. Pero mga kababayan, ang point natin dito, mayroong political capital ang mga Duterte. Huwag po natin na-underestimate ang kalaban tuwing eleksyon. Tingnan nyo nga, di ba, si Marcoleta, akala natin matatalo, nanalo. Di ba? Mas maganda po kasi pag talagang 2028 election, dapat talaga nagapak si Sara. So ngayon, ang hinahanap ngayon natin, sino bang pwedeng tumapat kay Sara? Especially nga po ngayon na wala pa tayong nakikita na pwedeng itaas ng kamay ni PBBM para po magpatuloy sa kanyang ginagawa para maging presidente nga po sa 2028. Baka si John Vic gusto nyo. Baka si John Vic Rimulya, baka gusto nyo si John Vic Rimulya, pwede rin, di ba? Pwede rin ibasura. Di ba? So ngayon, syempre, dahil nga po yung iba nga po open na nga po para po sa unit team na yan, sa 2028 ng mga dilawan, tsaka mga loyalista, tsaka mga PBBM supporter, so lumalabas po kasi ngayon ang pangalan ni Lenny. Di ba? Na posibleng patakboy ni PBBM. Lumalabas din yung pangalan po ni Bam Aquino. Di ba? Kasi medyo okay daw sila ni First Lady Lisa Marcos. Di ba? Kung ganyan po So ito nga yung sinasabi natin, di ba? Yan. At syempre ngayon mga babayan, dahil nga rin po sa binanggit na to ni Lenny na gusto niya magtagumpay si PBBM para sa bansa, good shot din po yun. Yun nga lang, marami pa nagalit po nung nakarang araw dahil nga pa sa ginawa ni De Lima. Ito yan, So, De Lima, second impeachment complaint versus Marcos, sufficient in substance. Ito, actually, hindi ko rin masisisi kasi yung mga yung mga nagalit kay De Lima Pero ako, nainis lang ako sa kanya. Nainis ako sa kanya personally kasi isipin niyo yan meron lang tayo binubuo na alyansa na mukhang malabo pa mangyari. At mas lalong lumabo mangyari ito dahil sa ginawa nga po ni De Lima. Di ba, politically wise po, well, sabihin na nga natin, nire-respeto natin yung desisyon ni De Lima.
na itong mga ebidensya nga po laban kay PBBM sa impeachment complaint, hindi ito yung tamang paano para pag-usapan, kundi sa susunod na step pa. Ayan ang sabi ni Dilima, di ba? Ang pinag-usapan lang natin dito is yung sufficient in substance. Pero yung mga ebidensya, pag-usapan na natin yun sa susunod na po na step. Yun nga lang mga babayan, kung alam mo nang walang kwenta yung complaint, mahina yung ebidensya, bakit mo papapuntahin sa next step? Dapat dun palang harangin mo na. So dahil nga po doon na marami nga po nagalit nga po kay Dilima. So ang sabi nga ng iba, wag na mag-unit team sa 2028 dahil traitor ang mga dilawan. Well, hindi ko po masisisi yung mga kababayan po natin na ganoon po yung nasa isip ngayon. Gets ko po sila talaga. Di ba? Tapos, well, para doon po sa mga open pa rin na magkaroon ng unit team sa 2028, well, ako napapaisip din ako eh. Ako open pa rin ako dyan. Yun nga lang sana, makapag-cooperate naman kasi yung mga kakamping. Di ba special itong si Dilima tsaka si Sendanya. Ano ba gusto niyo makabalik ba yung mga Duterte sa 2028? Ikaw Dilima, gusto mo bang ipakulong ulit ni Sara pag nanalo si Sara? Gawan ka na naman ng mga bagong kaso? Oh. Tingnan niyo, meron tayong binubuong unit team sa 2028. At si Lenny nagsalita na rin po na mukhang open po siya dito. Na pero baka mukhang hindi naman ata siya tatakbo. Tapos merong Dilima na ganito na biglang magbabanggit na ituloy yung impeachment. Pero yun, di ba? Sira eh. Masisira talaga yung plano pag ganyan eh. Kasi tandaan nyo wag po natin underestimate po si Sara. Sa mga survey, siya pa rin yung namumuna. Ito kayo yung mga survey. Bayaran yan. Oo nga, ako naniniwala naman akong bayaran ng mga survey. So, yun yung problema natin eh. Nagpapabayad yung mga survey. Ibig sabihin nun, may political capital pa rin si Sara. May pwersa pa rin si Sara. Oh, totoo man o hindi yan, hawak ng mga Duterte yung mga survey. Di ba? Kaya wag natin na-underestimate po. Yun. So yun mga kababayan. So kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa bagong statement nga po ni Leni Robredo tungkol nga po dito kay PBBM. Ako para sa akin, okay yun. Parang nakaano tayo eh. Nakahinga tayo ng bagong hangin, di ba? Yun nga lang, di ba? Ano naman sabi nyo dito kay Dilima? Ayan So at least gets nyo naman. So doon po sa nakapanood po sa hearing sa Congress, mukhang alam nyo naman yung ibig sabihin. Pero doon po sa hindi nakapanood, hindi aware, ang ginawa po kasi ni Dilima, siya po ay bumoto. Kasama po siya sa 7 na bumoto para po ituloy nga po impeachment complaint kay PBBM sa next step. Na pwede niya namang ibasura dun pa lang. No? Sa mismong araw po na yon. 7 sila. 7 out of 39 ata kung hindi nakakamali. No? So, hindi. 7 sila, 39 yung bumotong wag ituloy. Yan. Okay. So yan na. So yun mga kababayan. So kayo po, ano masabi nyo nga po dito, kay Leila de Lima, kay Sara Duterte, at saka kay dating Vice President Leni Robredo, at dito nga po sa unit team na nagpo-propose nga po na matuloy sa 2028. Yan. So yun, sa comment na po. Sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, di makalimutan pa-share na ng content natin ngayon. So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod natin content. So thank you, salamat, and bye-bye.